Dito sa Aklan, hindi lang Boracay ang ilalaban nila sa usapang palakasan. Nariyan din ang makulay nilang kultura. Kaya naman dinarayo ng mga turista. Ang aming natuklasan, may isa pa palang alas ang Aklan. Hitik pa na sa mga prutas na baka ngayon nyo lang makikita. Ang registered forester na si Kint, buong pusong binibida ang yaman ng Aklan online. Kasama na ang mga katutubong prutas. Ang pinaka-advokasya ko po ay para po ma-promote, maprotektahan at makonserba po ang mga halamang matatagpuan dito sa probinsya ng Aklan. At layunin ko rin po na maipakita or ma-showcase ko po sa buong mundo kung gaano po kayaman, ka-blessed ang aming probinsya. Kabilang sa mga binida niya itong rimas o breadfruit. Tinawag itong breadfruit kasi kapag ito ay bagong luto, pwedeng ihawin or ilaga, maikukumpara po natin ang kanyang texture ng kanyang laman sa bagong lutong tinapay. Pero paano kaya kung gawing panghimagas ang rimas? Bagay kaya? Bago magluto, sama-sama muna tayong magmukbang ng mga prutas na in season. Ang prutas na mukhang lumalaban sa aesthetic, paunan kung kanilang tawagin. Tatanggalin natin yung parang bawang na yan sa loob. Naglalaban yung tamis at asim. Tapos may option ka na pwede mo tong lunukin yung buto nito. Pwede namang hindi. Next, malatungaw or dito tinatawag na tungaw-tungaw or sentrongaw. Matamis lang, tapos yung parang texture niya rin, yung parang sa dragon fruit. Walang asim. Ang talisay, kailangan munang paghirapan bago matikman. Kakainin natin sa talisay ay yung pinakaloob ng buto nito. So pwede nating gamitan ng kutsilyo. So yung lasa, makikukumpara sa lasa ng almond. Ang ilan sa mga native o exotic fruits sa Pilipinas na may kakaibang lasa, kulay at anyo ay karaniwang tumutubo sa kagubatan o sa piling mga lugar lamang. Hindi sila karaniwang makikita sa mga palengke o grocery dahil hindi pa sila kayang i-mass produce. Limitado lang kasi ang kanilang natural habitat o nangangailangan sila ng partikular na kondisyon para lumago. Dami mong alam, Kuya Kim!